Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tuloy natin yung pagtalakay dito sa Sahih al-Bukhari sa kanyang Kitabus Sawm. Yung pangatlo na usapin, babu hal yuqalu Ramadanu aw syahru Ramadan. Wa man ra'a dhalika kulluhu. So yung sunod na usapin, ano ba ang dapat natawag sa Ramadan? Pwede ba itong tawagin na Ramadan lang o dapat itong tawagin na buwan ng Ramadan, yung Syahru Ramadan? At yun nga, yung pananaw ng iba na pwede namang kahit alin dito ay itatawag sa Ramadan, yung mismong buwan na yun. So mula kay Ibn Omar radiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, nagsasabi, idza ra'aytumuhu fasumu. Kapag nakita daw ninyo yung Ramadan, ibig sabihin na dito yung hilal, yung new moon, magsimula na kayo. Kung gayon, magsimula na kayo mag-ayuno. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Kapag nakita na naman ninyo uli yung hilal, yung new moon, na ibig sabihin dumating na yung Shawwal tapos ng Ramadan, fa'aftiru, tumigil na kayo sa pag-aayuno at yung kinabukasan, yun ay Idul Fitr, inshallah. Fa in gumma alaykum faqduru lahu. At kapag maging maulap, hindi makikita yung hilal, maulap o sana pa mang dahilan. Pwedeng kasi, magiging dahilan din hamog na hindi makikita yung hilal. So bilangin na lang daw, kompletuhin yung 30 days. At yung tinutukoy dito na idara itumuhu, yung hilalu Ramadan, yung hilal, yung new moon. Yung new moon. So dito, kahit alin nga, tawagin man ito Syahru Ramadan o Ramadan lang, understood ng tinutukoy ay ang Ramadan. Sumunod na hadith, babu man lam yada qaula zuri wal amala bihi fi Ramadan. Tungkol doon sa hindi nagiiwan sa makasalanang pananalita at pagkilos ayon dito sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin mga makasalanang pagkilos. Aning hatol sa kanila. Sa muli mula kay Abu Hurairah, so dito mapapansin na natin yung karamihan ng hadith dito nga Abu Hurairah na kasi siya nga naman yung pinakamaraming hadith na naiulat sa mga sahaba radiyallahu anhum. O pinakamaraming naiulat na sahih. So nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syaraba. Sino man daw ang hindi mag-iwan sa makasalanang pananalita at mga makasalanang kilos, hindi kailangan ni Allah ang pag-iwan niya sa pagkain at inumin. Na ngayong kahulugan nito, yung mga makasalanang pananalita at gawain haram kahit hindi Ramadan. Samantalang ang pagkain at inumin, Ramadan lang siya nagiging haram. Tapos limitado pa yung oras. Ibig sabihin din nito, ang nag-aayuno, hindi lang yung tiyan niya yung nag-aayuno. So dapat nag-aayuno din yung kanyang puso, yung kanyang mata, yung kanyang dila, yung kanyang pandinig, lahat. Napawang kabutihan lang ang kanyang gagawin. Yan nga merong babala yung mga scholar kasi kung nadodoble, sabi nila, kung nadodoble yung gantimpala ng mabubuting gawain dahil sa kabanalan ng isang lugar o ng isang panahon, ganun din yung kasalanan. Ng kasalanan halimbawa na nagagawa sa Makkah, hindi katulad ng kasalanan na nagagawa sa iba pang lugar. Ang kasalanan na nagagawa sa Ramadan ay hindi katulad ng kasalanan na nagagawa sa iba pang panahon. So lahat ng, di ba, may mga lugar na pinahalagahan sa atin, Makkah, Madina, yung Baitul Maqdis. Tapos sa mga panahon, Ramadan, unang 10 araw ng Dhul Hijjah,
Arafah, Ashura, at iba pang mga panahon na pinahalagahan. So mas mainam na iwasan din ang pagkakasala. Sunod na kabanata, Babu, hal yuqalu inni saimun ida syutim. So sasabihin ba ng tao, hal yaqulu inni saimun ida syutim, kapag siya daw ay inaway sa araw ng kanyang pag-aayuno, sasabihin ba niya ang ako ay nag-aayuno? Kumbaga ayaw niya makipag-away, siya ay nag-aayuno. So yung hadith, dito nababanggit yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bihi. Ito rin yung katulad nung una nating hadith na nabasa. Magkaiba ito ng ng pagkakaulat. 919 sa Sahih al-Bukhari na una. At ito naman 936. So meron pagkakatulad ng nilalaman, di ba? Nangyari ito kasi maaring iba yung sanad nito. O merong ibang paraan ng pananalita dito. Kasi itong binabasa kasi natin na version ng Sahih al-Bukhari, summarized ito eh. Kumbaga, yung mga nadoble-doble na mga hadith, hindi na inulat. Pero dito nakita natin, bagaman na doble, nilagay pa rin kasi maring merong dito, pagkakaiba sa kanyang sanad. Si Abu Hurairah pa rin ang nag-ulat. Pero pababa, papunta sa atin, maring iba ang sanad na nito. Waqala fi akhirihi lisaimi farhatani, na para daw sa nag-aayuno yung dalawang kaligayahan. Yafrahuhuma. Para sa kanya daw ang dalawang kaligayahan. So ito na yung sinasabi ko. So meron nga nadagdag dito. Yung ilang bahagi katulad noong naunang hadith na natalakay natin, 919. Pero merong dagdag dito na detalye. Wala ito dun doon sa naunang hadith. Na para sa nag-aayuno daw ang dalawang kaligayahan. Na kumbaga mapapaligaya siya ng dalawang ito. Ay, kape pala natin. Takman. Andiyan yung basa sa likod. So meron daw dalawang kaligayahan ang nag-aayuno, insyaallah. Una, ida aftara fariha, kapag siya daw ay nag-i-iftar, ay nagiging maligaya siya. Totoo nga, kapag iftar na, di ba? Lahat naman ng tao sabik mag-iftar, di ba? Yung pakiramdam ko nga pag-iftar, parang pag-Pasko di ba pag Pasko? Yung bisperas, gising pa kayo nun hating gabi kasi buksan niyo yung regalo hating gabi. So yung doon sa Ramadan parang ganun din kasi hinihintay mo yung kumain na para mapawi ang iyong gutom at uhaw. At pangalawang kaligayahan na nag-aayuno, wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. At kapag nakaharap na raw ng nag-aayuno ang kanyang Panginoon sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay, matutuwa siya, ikalulugod niya, ikaliligaya niyang kanyang pag-aayuno kasi matatanggap na niya ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno. So dito sa dunya, natutuwa siya na iftar na kasi mapuputol na yung kanyang uhaw at gutom. Pero kapag nakaharap na niya ang kanyang Panginoon, makakamit na niyang gantimpala ng kanyang pag-aayuno. Alhamdulillah. Sumunod na kabanata, ang pag-aayuno para sa sino man na kinatatakutan niya ang kumbaga pagiging binata na kumbaga yung makakagawa siya ng illegal na pakikipagtalik sa hindi niya asawa.
sa hindi niya asawa. So ito na yung, yung kumbaga kabanata tungkol doon sa pagiging magiging depende kasi sa kalagayan ng tao yung pag-aasawa. Kung ito ba'y magiging wajib sa kanya o magiging sunna o paman. Depende sa kanyang kalagayan. At ito yung pangunahing dalil sa usapin na ito. At yung kinalaman ng pag-aayuno upang mapangalagaan ng tao ang kanyang sarili. Sa inulat ni Abdullah radiyallahu anhu, hindi na binanggit ko sino palang Abdullah ito. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasama raw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sino man sa inyo ang meron ng kakayanan, yung ba'a kasi na kahulugan, yung kahulugan ng ba'a dito. Lahat ng bagay na may kinalaman sa pag-aasawa. Pagtustos sa asawa at sa pamilya, o kahit sa pakikipagtalik. Sino man sa inyo may kakayanan sa mga ito, ay marapat na nga siyang mag-asawa. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Dahil ang pag-aasawa daw ay nagdudulot na ibababa ng tao ang kanyang paningin. Hindi na siya magnanasa sa iba. Inshallah. Pero may tao kahit 4 na yung asawa nun, magnanasa pa rin yun eh. Kumbaga mababawasan yung kanyang pagnanasa, inshallah. At mapoprotektahan yung kanyang maselang bahagi ng katawan laban sa kumbaga illegal na pakikipagtalik. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Pero sino man ang walang kakayanan na mag-asawa, ang marapat para sa kanya yung mag-ayuno. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Dahil ang pag-aayuno para sa kanya ay magiging wija. Magiging kumbaga panangga o pangpigil sa kanyang pagnanasa, inshallah. Mga binata, mainam sa kanila ang mag-fasting, inshallah, kung wala pa silang asawa o walang kakayanan na mag-asawa. So dito, makukuha din natin yung kinalaman nito doon sa yung hadith na nabasa natin nung una. Diba yung asiyamu junnah, na ang pag-aayuno daw ay panangga. Ng pag-aayuno ay panangga. Yung una, diba, asiyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal. Ang pag-aayuno ay panangga. So yung panangga, magiging panangga din siya dito laban sa mga pagnanasa. Alhamdulillah. Pampito, babaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul hilal fasumu. Ang kabanata tungkol sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag nakita ninyo ang hilal, ang new moon, ay marapat na kayong mag-ayuno. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. At kapag nakita ninyo ito uli, ay tumigil na kayo sa pag-aayuno. Sa yung unang hadith mula kay Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ash-shahru tis'u wa ishruna layla. Ang bawat buwan daw ay mayroong 29 na gabi. 29 na gabi. So dito muli, binibilang ang mga araw sa Islam sa paglipas ng gabi. Dati sa Gregorian binibilang natin araw, di ba? Pero sa gabi, kaya siya gabi kasi sa gabi naman nagsisimula yung araw para sa atin. Kailan? Maghrib, di ba? Sa Maghrib siya nagsisimula. Kaya pag Ramadan, Maghrib, oras ng Maghrib, nagmo-moon sighting, di ba? Tapos i-anunsyo kung magpa-fasting na bukas. At kapag Ramadan na, may tarawih na sa gabi na yon. May tarawih na. Kasi Ramadan na yun talaga. Ramadan na yun talaga. At kapag tapos na yung Ramadan, Eid na, di ba? Bukas pa yung Eid, bukas pa yung Salatul Eid, Eidul Fitr. Pero wala nang tarawih ng gabi na yun. Kasi hindi na Ramadan yung Maghrib na yun eh. Hindi na siya Ramadan. Shawwal na siya. Ito yung dahilan.
kung bakit ang sinabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Layla. Nang bawat buwan daw ay binubuo ng 29 na gabi. Fala tasumu hatta tarawhu. Kaya wag na huwag kayo mag-aayuno hanggang sa makita muna ninyo ang hilal, ang new moon. Kaya dapat may moon sighting. At sa moon sighting nga, iisa lang ang dapat na mag-aanunsyo nito, yung otoridad ng mga Muslim sa lugar na yon. At syempre, pagdating din sa moon sighting, ang magmo-moon sighting yung lang unang-una, nakakaalam ng ahkam nito o paano ginagawa yung moon sighting o ano ba talagang hahanapin. Pangalawa, deputized sila ng Bangsamoro na kumbaga authorized sila na mag-moon sighting. Kapag nakita nila yung hilal, i-report nila sa Bangsamoro at depende na sa mufti kung tatanggapin ng kanyang moon sighting o hindi. So hindi kumbaga kung sino-sino lang ang magmo-moon sighting. Kasi nangyaring ngayon yan, 'di ba? Minsan ang dami na nagmo-moon sighting, 'di ba? Yung iba nagpe-picnic lang eh. Tapos naghalo-halo na din yung mga lalaki babae. Nagkaroon na ng ikhtilat. Tapos wala lang. Nagmo-moon sighting, bawa inaasahan na yung buwan dito direction yung yung lilitaw yung new moon. Tapos yung teleskopyo nila dito naman sa kabila nakatapat. Anong moon sighting nila doon? Ibig sabihin, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At syempre, paulit-ulit nangyayari. Yung mga hindi otorisado na mag-moon sighting at hindi otorisado, hindi sila deputized na mag-moon sighting o kaya hindi tinanggap yung kanilang moon sighting, kung nagkakaroon ng kalituhan. Nagkakaroon ng kalituhan. Meron yan, katulad nangyari nung nakaraang taon. Nangyari ngayon, yung parok na gano'n na sila, nagtarawi na sila eh. Kasi mga nasa Luneta, nadeklara na ng Ramadan. Yung mga nasa Luneta, nagdeklara na sila ng Ramadan. Sabi na, nakita na ang hilal, Ramadan Mubarak. Eh hindi nag-anunsyo yung mufti. Sabi ng mufti, hindi. Sa isang araw pa yung yung Ramadan. Eh yung mufti yung susundin natin. Ganun kasimple lang yung bagay na yun. Ganun kasimple lang ang bagay na yun. Sa 29 daw, kapag nakita na nga yung new moon, ay magsimula na kayo mag-ayuno. Hindi pa pala. Sa pagsisimula pala. Palang pala tayo. Fala tasumu hatta tarawhu. Huwag kayong mag-aayuno hanggat di ninyo nakikita yung hilal. O hindi sinasabi sa inyo ng otoridad ng mga Muslim na nakita ng hilal. Fa in gumma alaykum faakmilu al-iddata 30. At kung hindi makita yung new moon, gawin ng 30 days ang Sha'ban at saka na lang magsisimula ang Ramadan. Kasi hanggang 30 days lang talaga yung mga araw ng isang buwan. So galing din sa usapin ng Eid. Panghuli ngayong araw inshallah, mula kay Ummu Salama radiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala ila min nisaihi syahran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan daw ay lumayo mula sa kanyang mga asawa ng isang buwan. Falamma mada tis'atun wa ishruna yawman gada. At matapos ang 29 days, kumbaga bumalik na siya sa kanyang mga asawa. Gada auraha. Faqila lahu innaka halafta an la tadkhula syahra. So, tinanong sa kanya, nung isa sa kanyang mga asawa, hindi ba ang panata mo ay lalayo kasi yung mga asawa ng 29, ng isang buwan pala. Ng isang buwan. Kasi yung paglayo na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, siguro meron siyang pinagkaabalahan. Tapos, kumbaga namanata siya na, na 1 month siya na hindi dadalaw sa kanyang mga asawa. Ng isang buwan. 29 days pa lang bumalik na siya. So ngayon nagtanong yung isa sa mga asawa niya. So, di ba sabi mo isang buwan kang mawawala? 29 days pa lang. Sabi niya, inna syahra yakunu tis'atan wa ashrina yawman. Ang isang buwan daw ay maaring magiging 29 days lang. Ganun nga talaga sa Islam. Yung Ramadan maaring magiging 29 days at ganun din yung iba pang mga buwan maaring magiging
29 days din, alhamdulillah. Kaya dapat naikibalita tayo palagi sa mga buwan. Kasi maraming mga gawaing pagsamba nakasalalay sa moon sighting kung kailan talaga ito. Ba, yung Hajj, di ba? Kailan matukoy? Nagsimula na ba yung Dhul-Hijjah? Yung Muharram, kailan malaman natin yung nagsimula na ba ito para malaman natin kailan yung Ashura, yung 10 araw ng Muharram. Kaya mahalaga na nakikibalita tayo kung kailan nagsisimula at nagtatapos ang mga buwan. Alhamdulillah. Sa tutulan ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.